Bukal po ba sa puso ang lahat ng dumudulog? O kung kuminsan ay may kasamang luha sapagkat nagagalit, luha dahil nababagot, luha dahil naghihinanakit. Mga mahal ko, tumindig ka nga kapatid. Ikembot mo nga ang balakang mo. Ayan ang katotohanan. Tumindig ka naman kapatid. Ikembot mo ang balakang mo. At yan ang pagkakita at wala. Buhay pa ang Diyos! Mga minamahal ko, katotohanan ng tinuran ko. Sabi ng iba, naku, kaya nga po kunching na yan, ganyan palang magmensahe. Mayroon pa ekang exercise. Mayroon pa ekang pakampay-kampay ang kamay. Mayroon pa ekang kung ano-anong etc. Kapatid, kung malinis lang ang isip mo, wala ka nang naisip ng gayon, kundi tumanggap ka, nasiyahan ka pa. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang buhay ng tao dito sa lupa. Kung minsan, tama na, tugot na, ayaw mo pa. Kung minsan naman, dapat ay sulong pa. Dapat ay walang pagtugot. Subalit umaayaw ka na. Yan ang pawang katotohanan. Ang dapat niyong huwag itugot. Ang dapat niyong huwag iwanan. Ang dapat niyong huwag alisin. Ang dapat niyong huwag pagsawaan. Ang patuloy na kayo ay maghanap sa kalooban ng Ama. Subalit sa tao na may isang katwiran na magaling na siya at tama ng gawa niya, ayaw nang gumawa pa at tumanggap sa iba't ibang aral ng kapwa niya. Buhay po ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Gising na po ba kayo? Masarap po bang matulog? Naku, nakadikwatro ka pa. Kasi mo naman. Kapag hindi tinanim sa puso't isip mo ng magulang mo ang ginawa sa iyo ng Espiritu sa katauhan mo, malilimutan mo nang binuhay ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sa paraan at kaparaanan ng kapangyarihan na imposible ay naging posible. Buhay nga po ba ang Diyos? Salamat po. Ngayon po, sino mas malaki sa labing anak? Ay, Nuestro Padre Nazareno. Ayan, oh. Ay, tigan nyo nga pong mabuti yan. Ano po ba titig mo dyan? Po. Ayan po, ano po ba titig? Bungo, di ba? Nako, Diyos ko. Bungo. Yan ang katotohanan. Kahit na sa mga pagpipinta, sumasama si Satanas. Ano po? Umiiyak si Kristo. Si Bungo naman ni Satanas, sabi, laban ka kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Patitindigin ko po kayo, no? Patitindigin ko po kayo. At patititig ko sa kanila kung makikita nila. Mga alagad, titigan nyo. At nakikita nyo doon. Bungo, di po ba? Kayo po, anong nakikita nyo? Bungo, di po ba? Kayo po, anong nakikita nyo? Bungo, di po ba? Kayo po, anong nakikita nyo? Bungo. Pero ang larawan na yan ay hindi po yan bungo dapat dahil nagpapasa ng krus si Kristo. Ba't lumabas si Bungo? Ibig sabihin kahit sa larawan, sumasama si Satanas. Buhay po ba ang Diyos? Pero panigurado ko po, ikaw hindi mo nakita yon. Ngayon mo lang napansin, ano po? Ako, wag mo na isuot yan. Buhay po ba ang Diyos? Mahalin mo sa puso ang Kristo.
itanim nyo sa puso ang Kristo. Paghariin kayo ng mabuti at magliwanag, mapuspos kayo para nyo nang kasama ang Kristo bawat araw. Bakit po mag-uniforme ka man ng Nazareno, nagmumura ka naman, ay meron po bang kahulugan ng uniforme ng Nazareno? Hindi ko po sinabing nagmumura ka, ha? Sabi niya, ay salamat, alam niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako, mahal na Ama, tunay nga po, akala po kung minsan kasi ng tao ay maliligtas sa uniforme. Kahit 10 uniforme ang suot mo, na para sa iyo ay mabuti. Naka-Lourdes ka, naka-Nazareno ka, naka-Fatima ka, naka-St. Joseph ka, nako, Lourdes pa, may ganito pa, may ganyan pa. Sabi ng Ama, anak, ang i-uniforme mo sa isip at damdamin mo't katauhan ay eto. Uniforme ng lakas, uniforme ng tatag, uniforme ng katapatan, uniforme ng makatotohanan. Kahit walang kulay ang damit mo, dahil isa lang ang kasuotan mo, naroroon ako sa iyo pagkat pinananahan mo banal na aral ko sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, hindi ko po sinabing wag mo na isuot yan, ha? Hindi ko po sinabing wag mo na isuot yan, pero sabi ko, wag mo na isuot dahil dito. Ako po, sabi ni Satanas sa akin, luwag kang pinagsasabi mo dyan. Sabi ko, tumigil ka dyan. Buhay po ba ang Diyos? Sa unang buhay mo, pag sinigawan ka ng kapwa mo, sisiklab ka. Sisigawan mo rin siya. Sa unang buhay mo, kapag may sinabi sa iyo ang kapwa mong masama sa pandinig mo, gaganti ka sa kanya. Sa unang buhay yan ang nagbabago at nagbago. Sa unang buhay mo, kapag inapakan ka, dodoblihin mo apak sa kanya. Sa unang buhay mo, kapag pinukul ka ng bato, triple ang suntok mo. Sa unang buhay mo, huwag kang tititigang masama ng kapwa mo, sulimpat na gagawin mo. Subalit kapag kay Kristo ka, manigas ka, mamatay ka sa inggit mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, simpleng katwiran, simpleng katawa-tawa, subalit yan ay dapat na maging totoo sa anak ng Ama. Kung ikaw ay layon at may pagnanasang magbago sa tuwina, pumikit ka kapag may nakita kang di tama sa iyong mata. Magbingi-bingihan ka kapag may narinig kang di tama sa pandinig mo. Maging pipi ka kapag may narinig ka na nagturan sa kapwa mo. Sapagkat kundi mo titimpiin ang lahat ng 3 bahagi sa katawan mo, maaring matulad ka sa tuwina sa taong patuloy ang pagkakasala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo, alin po ang tinutuloy niyo? Hindi po. Pag po ganon, kumuha ng face towel na mainit, massage mo. Ano po? Maligamgam. Yung kaya ng balat. Yung mahigit pa sa maligamgam. Yung mainit-init. Yung kaya ng balat. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Akin namang sa inyo'y isasaysay at ipapaliwanag bakit may yelo kung minsan. Gawa ng may nagtanong po, pero hindi sinabi kaya po kunching, pero narinig ng Espiritu.
Ano ba kayang pinapaligo na yan? May tatlo-tatlong yelo pa. Kalamig meron naman kang tatlong yelo, tapos palalagyan ng tubig na mainit. Ano ba kang kalokohan yan? Aba, at meron naman kang nilagang dahon-dahon, palalagyan ng yelo. Ko, puro kalokohan yan, ba't ako susunod? Mga kapatid, kung ang